Welcome naman sa may another YouTube channel natin mga kaasid. Bali mga kaasid, talakayin natin mga kaasid. Ano muna mga kaasid, disclaimer muna. Hindi po ako doktor, hindi rin ako magagamot. Ito, based lang to sa experience ko kung paano ko ina-handle yung acid reflux para mawala po yung acid reflux natin. Dito mga kaasid, ang vlog ko ngayon, ang dapat kong ipunto sa inyo, ito yung picture, ipakita ko sa inyo yung picture nung dati, nung kalakasan ng acid reflux ko talaga. Yung acid reflux na biglang sumanib sa katawan ko makasid. Ito makasid, tingnan nyo ito yung picture makasid. Yan. Nakita nyo makasid? Ano makasid? Nakita nyo sobrang payat ko niya makasid. Alam nyo ba makasid? I-share ko ngayon makasid kung ano ang naramdaman ko na yan yung katawan ko na bigla akong pumayat. Bali mga kaasid, malaki po yung katawan ko dati kasi nag-gym ako eh. Bali mga kaasid, mga andyan sa binagsak ko, mga andyan siguro sa mga 20 kilos. Bigla ang payat mga kaasid, mga 2 linggo lang, pumayat na ako bigla. Biglang nagtaka yung mga tao na bakit pumayat ako. Ngayon mga kaasid, sa itsura ko ngayon mga kaasid, ang naramdaman ko mga kaasid, i-share ko kung ano naman ko. Andyan yung sobrang sakit ng ulo ko doon mga kaasid. Naramdaman ko sobrang sakit ng ulo ko mga kaasid. Pagkatapos mga kaasid, yung paningin ko noon, umiikot na yung ano ko noon, paningin ko noon. Halos hindi na ako makatulog noon mga kaasid dahil yung paningin ko, pag sa matulog ako, parang umiikot yung paningin ko mga kaasid, kaya gumaganyan, umikot yung paningin ko, umikot yung katawan ko, umikot yung buong bahay. Yan yung naramdaman ko yan, mga kaasid talaga doon, yung kalakasan ng yan, yung pumayat ako. Pagkatapos mga kaasid, nagkaroon ako ng yun ang sinabi ko na hirap ang paghinga dyan. Yung putol-putol ng hininga ko na 1 minuto ay mga ilang second lang mawala tapos babalik. Yun. Tapos hindi na ako makalakad ng maayos ni mga kaasid kasi para akong lasing. Umano yung paglakad ko. Gumagaywang-gaywang kasi yung paningin ko sa lupa, parang may lubak. Tapos mga kaasid, yung buong katawan ko niyan, sumasakit yan. Walang pili yan, kahit sa buong katawan yan. Yan. Sumasakit yung buong katawan ko. Tapos, yung pagkain ko niya mga kaasid, pag kumain ako niyan, kunti lang ang makain ko kasi nagbabara siya dito mga kaasid, tapos magbara niyan, tapos mahirapan ako maghinga niyan. Gano'n na, tapos pag kumain ako ng gano'n, kaya natakot na ako kumain yan. Yan ang panahon na pag andyan ako sa bahay, nakikita ko yung asawa ko, 2 na paningin ko sa kanila, yung sobrang hilo talaga yun. Grabing hilo nun. 2 na paningin ko, sabi ko, ano bang nangyari dito? Bakit ganito? Tapos, hindi na ako makatulog. Talagang magdamag yun. Magdamag wala akong tulog. Kaagang isip. Pag nag-ano ako, pag gusto ko matulog, wala. Sa inisip ko talaga parang ano, tapos panay ihi rin ako sa gabi. Kaya yun, yung payat na picture pinakita ko sa inyo, yun yung kasagsagan ng acid ko na halos maglakad na ako mga kaasid na biglang may isusuka na maasim siya, tapos minsan sumusuka ako ng pait, yung mapait. Tapos minsan maranasan ko yung para akong pakiramdam ko parang, alam niyo yung mga buntis na nagsusuka bigla. Yun. Nasusuka ako bigla ng ganun. Tapos yung ilong ko dito mga kaasid, may bumabarayan na parang mga bukol-bukol dito na ganun. Hirap. Ganun mo yung maghinga kasi dito na lang baka na lang maghinga kasi yung dito mo, puro barado yan.
Tapos yung tainga mo, ano yung mga kasi maingay yan. Tapos, hindi na ako makatutok sa araw kasi nga sobrang sakit yung ulo ko na ano. Hindi ko ramdam na sobrang lutang ko na kilo. Tapos yung tiyan ko mga kasid, itong tiyan ko, halos, halos, parang walang laman niya na parang konekta dito sa ulo na parang walang laman. Tapos minsan, na masakit. Tapos yun, ginawa-gawa ko, inom ng tubig. Inom ng tubig para, pagkaramdam kasi walang laman eh. Minsan pag kumakain na ako, hanggang dito lang. Hanggang dito lang, pag dito nananakip, sumisikip na naman yung dibdib ko na mabigat dito, parang tinusok-tusok yung dito kumakasid, dito. Kaya lalong pumayat ako noon kasi wala akong magandang kain noon. Kasi di ka makakain masyado noon dahil nga iba yung pakiramdam mo, parang tinusok ka dito, pag kumain ka naman, mahirap ka maghinga. Tapos ito dito, yung gitna mga kasi, lakas ng kabugan, pak. Yan. Pag kumakabog-kabog yung mga acid, ang pakiramdam ko, nininervyos na ako yun, halos pag may nakita ko sa radyo, ay makita ko sa TV, na may nangyari, maisip ko baka ako ang susunod, lalo na pag may magkasakit na ano. Ganyan mga acid. Alam niyo ba makasid yung parang ibo na owl na yung tumutunog na oh! Ganyan na makasid, may tumutunog na sa ganyan. Habang sa gabi natutulog ako, may tumutunog na niyan. Kaya sabi ko sa ko, wala na. Ito na. Tapos yung pakiramdam ko makasid, parang nakakawalang gana. Parang gusto ng parang walang gana na, parang nakapagod na ganitong sitwasyon na ganito yung pakiramdam ko na, kala ko na may cancer na ako kasi, nga, kaba naman na mabigat yung katawan mo, yung diyan mo na wala ka pang gana kumakain, nahihilo ka pa. Halos, hirap na gumalaw sa araw-araw kasi nga, may, sa katawan natin na parang, hinang-hina yung katawan natin, pati yung pakiramdam natin, puro na mga negative na kung ano nang mangyayari, ganito. Ang pakiramdam ko, gusto ko na, doon ako sa ospital ng tambay para pag sa oras na inatake ako, may mag-ano sa akin, mag-ano kaagad. Ganon mga ka-acid, katindi. Yung pakiramdam ko nung sobrang payat mo kasi. Akala ko mukhang kinulam na ako. Akala ko, kasi may nakikita na kasi ako na ano eh. Kakaibang ano eh, na minsan yung paningin ko sa tao, dalawa na. Kaya, ano yun, parang, kung sa ano pa, nagka-anxiety na pala ako noon. Hindi ko alam kasi minsan, takot na rin akong lumabas kasi baka atakihin ako sa labas. Pero lumalabas pa rin ako kasi may trabaho ako eh. Kahit ganoon ako kapayat, nahirapan akong maghinga. Tapos hindi tayo makakain ng maayos. Trabaho pa rin ako. Hindi ako nawala ng pag-asa. Bale yun, kahit ganoon ang naramdaman ko lahat yun, talagang nilabanan ko lang, hindi ako sumuko. Bahala na. Kasi mahirap kasi din pag hindi rin ako trabaho, wala rin akong kakainin. Wala rin akong kung pambayad sa utang. Kaya, yun. Hanggang binaliwala ko na lang. Bahala na. Yun lang mga kasid, yun lang ang isi-share ko sa inyo. Yung tungkol sa pagpahit ko kung ano naramdaman ko. Hanggang dito lang mga kasid. Maraming salamat mga kasid. Sana suportahan nyo ako palagi mga kasid at bantayan nyo yung mga vlog ko palagi. Mag-subscribe kayo para pag nag-upload ako, automatic na matingnan ninyo kung ano yung mga ginagawa ko, ano yung mga... Kung yung sa picture na pinakita ko sa kanina at saka ngayon, parang laki na ang pagbabago mga kasid. Maraming salamat mga kasid.